Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Ang kama ang ating takbuhan sa tuwing sumusuko na tayo sa laban sa buhay. Ang kama ang nakakarinig ng ating tahimik na pag-iyak. Saksi ito sa ating mga tawa at mga pangarap. Ang kama natin ang takbuhan tuwing hahanap tayo ng pahinga. Pero paano nga ba kung kabaliktaran ng pahinga ang dulot sa'yo ng iyong kama? Paano kung ito palang dahilan kung bakit hindi ka makatulog sa gabi at dahilan ng takot sa iyong dibdib? Magandang gabi. Ako, si Lady Gracia, at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Malapad ang ngiti ni Manilyn habang nakahiga sa antigong kama na ipinamana ng lolo niya sa kanya. Bata pa lamang si Manilyn, palagi na nitong inilalambing sa kanyang lolo at lola na irigalo na sa kanya ang kamang iyon. Doon kasi siya nagsisiesta tuwing hapon. Doon siya naglalaro ng kanyang mga manika tuwing umuulan at wala ang kanyang mga pinsan. Paborito niya ang kamang iyon. Kaya naman nung nagdalaga na ito, inirigalo na sa kanya ang antigong kama. Hindi na rin naman iyon tinutulugan pa ng kanyang lolo mula nung namatay ang kanyang lola. Kasama na nga ring ipinamana ng kanyang lolo ang koleksyon nito ng plaka. Maagang ipinasa ng kanyang lolo ang mga ito dahil hindi na siya tiwala sa kanyang alaala. Ulyanin na kasi ang lolo ni Manilyn. Gusto na lang nitong maibigay kay Manilyn ang mga hinihiling nitong gamit sa kanya bago pa siya tuluyang makalimot sa kanyang alaala. Sa unang gabi na nahigaan ni Manilyn ng kama, para siyang nagbalik sa kanyang pagkabata. Naalala niya kung paano siya kwentuhan ng kanyang lola sa kamang iyon hanggang sa makatulog na siya. Tuwing may sakit din ito, doon siya nagpapagaling. Malaking parte ng kanyang kabataan ang kamang iyon. Habang nakahiga nga si Manilyn sa kama, napansin nito ang mga plaka sa kanyang mesa. Bumangon nito at saka pinatugtog iyon gamit ang antigong turntable na bigay din sa kanya ng kanyang lolo. Pinili nito ang plakang paboritong patugtugin ng kanyang lola nung nabubuhay pa ito. Isinalang na niya ang plaka at saka bumalik na muli sa kama. Napakaganda ng tunog ng plaka. Napapakit na lamang si Manilyn habang sinasabayan ang lumang awitin sa plaka. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng boses ng babae na sumasabay sa kanta. Napamulat ito. Pero biglang nawala ang boses. Kaya naman naisip niyang baka guni-guni lamang ang narinig niyang iyon. Muli siyang pumikit para namnamin ang tunog ng plaka. Maya-maya pa'y iyak naman ang narinig niya.
Pinakinggan niyang mabuti kung saan nanggagaling ang iyak. Akala niya mawawala ang tunog ng iyak na iyon pero nagpatuloy iyon at tila sinasadyang iparinig iyon sa kanya. Hinanap niya ng hinanap sa paligid kung saan nanggagaling ang iyak. Naglakad-lakad si Manilyn sa kwarto. Sinusundan kung saan posibleng nagmumula ang iyak. Wala sa bintana. Wala sa pintuan. Wala sa sulok. Umupo muli ito sa kama. Mas lumakas ang iyak. Tama. Doon iyon galing sa kama. Sa ilalim mismo ng kama. Iniangat ni Manilyn ang kobre kama para silipin ang ilalim ng kama. At doon niya nakita ang babaeng nakadapa at duguan ang mukha. Bata pa lamang si Manilyn, madalas na itong nakakakita ng mga iba't ibang nilalang. Mula sa kapre hanggang sa duwende. Nawala na nga ang takot niya dahil nakasanayan na niyang makita ang mga iyon. Pero, nung gabing iyon, ang unang beses na nakakita siya ng isang babaeng duguan ang mukha at nasa ilalim pa ng kanyang antigong kama. Hindi naman siya natakot. Malakas ang kutob niyang hindi na ulit magpapakita ang babaeng duguan ang mukha. Ganun naman palagi ang nangyayari sa kanya. Isang beses lang niya nakikita ang mga ganong klaseng nilalang at pagkatapos ay nawawala na rin sila ng kusa. Pero dun siya nagkamali. Isang gabi habang nakahiga si Manilyn sa antigong kama at abala ito sa kanyang cellphone, ay bigla na lamang namatay ang ilaw sa kanyang kwarto. Bigla ay parang nakaamoy din ito ng malansang dugo. Saglit lang nawala ang ilaw. Nawala na rin ang amoy ng dugo. Magpapatuloy na sana si Manilyn sa pagsi-cellphone nang biglang tumunog ng mag-isa ang plaka. Napabalikwas siya sa pagkakahiga. Napasiksik pa ito sa gilid ng kanyang kama nang bigla na namang may kumanta at sumabay sa tunog ng plaka. Sa unang pagkakataon nakaramdam na siya ng takot. Bigla na namang namatay ang ilaw. Nawala rin ang tunog ng plaka. Pero hindi ang boses na kumakanta. Dinig na dinig sa buong kwarto ang malamig na boses ng kumakanta. Napakalungkot ng boses. Panay ang dasal ni Manilyn. Gustuhin man niyang tumakbo palabas ng kwarto pero hindi niya magawa. Ni hindi nga siya makagalaw.
Hanggang sa muling sumindi ang ilaw. Nawala na ang kumakanta. Tahimik na muli ang paligid. Pero hindi pa rin makagalaw si Manilyn. Maya-maya pa'y kumalat na naman ang amoy ng dugo sa paligid. At naramdaman ni Manilyn ang mahinang paggalaw ng kama. Muli na naman siyang nakarinig ng iyak. Napakalakas at napakasakit ng tunog ng iyak na iyon. Doon na nakagalaw si Manilyn. Handa na itong umalis sa ibabaw ng kama pero bago niya iyon nagawa, biglang may gumapang mula sa ilalim ng kama. Ang babaeng duguan ng mukha. Muli na namang nanigas si Manilyn. Lalo na nung mabilis na umikot ang ulo ng babae. Tumitig ito kay Manilyn at saka mahinang nagsalita. Kadugo mo ang demonyo. Paulit-ulit nitong winika. Tumatawa pa ito habang umiiyak. Doon na napasigaw si Manilyn. At doon na rin nag-aalalang pumasok ng kwarto ang kanyang lolo. Tinanong nito kung ano ang nangyayari sa kanyang apo. Pero parang napipi ang dalaga. Hindi ito agad makapagsalita. Panay lang ang turo niya sa ilalim ng kama. Nang silipin ng kanyang lolo ang ilalim ng kama, wala naman itong nakita. Manilyn, ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang lolo. Lolo, hindi niyo po ba nakikita? May babaeng duguan ng mukha nakadapa sa ilalim ng kama. Sumbong ni Manilyn. Muling tinignan ng kanyang lolo ang ilalim ng kama. Pero wala talaga itong makita. Walang kahit na anong nasa ilalim ng kama. Tignan mo. Napipikong utos ng kanyang lolo. At nang silipin ni Manilyn ang ilalim ng kama, muli na naman itong napasigaw. Dahil andoon ang babaeng duguan ng mukha, nakadapa at matalim ang titig sa kanya. Si Manilyn lamang ang nakakakita sa babaeng duguan ang mukha. Naiinis na nga ang kanyang lolo sa paulit-ulit nitong pagsusumbong tungkol doon. Hanggang isang araw, hinayaan na lamang ni Manilyn na guluhin siya ng babaeng duguan ang mukha. Kung noon ay nasa ilalim lang iyon ng kama, nung mga sumunod na gabi ay tuluyan na itong tumabi sa kanya. Nakayakap pa sa kanya habang sinasabayan ang tugtugin sa plaka. Panay ang bulong nito sa tenga ni Manilyn. Kadugo mo ang demonyo. Kadugo mo ang demonyo. Iyon ang paulit-ulit nitong sinasabi tuwing nagpapakita ito kay Manilyn. Isang gabi, lumabas ng kwarto ang babaeng duguan ang mukha.
Sinundan siya ni Manilyn. Pumunta ito sa likuran ng bahay kung saan merong isang balon. Wala ng tubig ang balon na iyon. Bata pa lamang si Manilyn, ipinasara na iyon ng kanyang lolo sa takot na baka mahulog siya roon. Hindi alam ni Manilyn kung bakit naisip niyang baklasin ang takip ng balon. Hindi nga rin mawari ni Manilyn kung saan nanggaling ang lakas nito. Napakahigpit ng pagkakatakip ng balon. Pero nagawa niya iyong tanggalin. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, sinilip nito kung ano ba ang laman ng balon. At doon siya nagimbal. May mga kalansay na putol-putol ang namamahinga sa loob ng malalim na balon. Napaatras si Manilyn at sa pagkakaatras nito, nabunggo niya ang kanyang lolo. Lolo, meron pong kalansay sa balon. Tignan niyo. Naguguluhan man pero sumunod pa rin ang kanyang lolo sa sinabi ni Manilyn. Sumilip ito sa balon. Wala namang laman ang balon, Manilyn. Ano bang nakikita mo? Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang lolo. Umiyak na lang si Manilyn. Guni-guni lamang ba nito ang lahat? Pinaglalaroan ba siya ng babaeng duguan ng mukha? Hindi niya alam. Maya-maya pa'y inalalaya na siya ng kanyang lolo para bumalik na sa kanyang kwarto. Inutusan nitong humiga na at magpahinga si Manilyn. Sinabi rin nito sa kanyang apo na sasamahan siya nito na magpa-check up sa doktor kinabukasan para malaman kung ano bang nangyayari sa kanya. Tumango na lang ito para sumang-ayon sa kanyang lolo. Nang makasigurong kalmado na si Manilyn, saka na lang lumabas ng kwarto ang kanyang lolo. Nang maiwan siyang mag-isa sa kwarto, muli na naman niyang narinig ang iyak sa ilalim ng kanyang kama. Ano bang kailangan mo? Tigilan mo na ako, parang awa mo na, tigilan mo na ako. Umiiyak na pakiusap ni Manilyn. Nagtalukbong na ito dala ng takot. Hanggang sa biglang namatay ang ilaw. Biglang tumugtog ng mag-isa ang plaka. Hindi na naman nakagalaw si Manilyn. Alam na kasi niya ang kasunod. Magpapakitang muli ang babaeng duguan ng mukha. Pero hindi ganon ang nangyari. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakarinig si Manilyn ng yapak ng mga paa. At bago pa niya matanggal ang pagkakatalukbong ng kumot sa kanya, bigla na lang siyang nakaramdam ng pag-indayog ng kutsilyo sa kanyang katawan. Paulit-ulit hanggang sa mapuno ng dugo ang kumot.
lumakas ang tunog ng plaka. Natabunan ang sigaw ni Manilyn. Ilang saglit pa'y sumindi na muli ang ilaw. At doon tumambad sa kanya ang taong sumasaksak sa kanya. Walang iba kundi ang kanyang lolo. Nagkatitigan silang dalawa. Muli na naman sanang sisigaw si Manilyn pero agad tinakpan ang bibig nito ng kanyang lolo. Shh! Hinayaan mo na lang sana ang sikreto ko. Mahinang bulong ng kanyang lolo at saka pinuntirya nito ang mukha ni Manilyn. Sinaksak nito ng paulit-ulit ang mukha ng kanyang apo hanggang sa mabalot na ito ng dugo. May konti pang hininga si Manilyn noong mga oras na iyon. Pero alam niyang anumang oras ay babawian na rin siya ng buhay. Nang mapansin na naghihingalo na si Manilyn, saka lumabas ang kanyang lolo sa kanyang kwarto. Isinara nito ang pinto at tuluyan ng nabalot ng kadiliman ng kwarto. Tuloy-tuloy pa rin ang awitin sa plaka. Ilang saglit pa'y narinig na naman niya ang iyak sa ilalim ng kanyang kama. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at saka sinilip ang ilalim. Andoon ang babaeng duguan ng mukha. Nakadapa ito at inaaya si Manilyn na samahan siya sa ilalim. Ngumiti si Manilyn. Hindi na siya takot sa babaeng duguan ng mukha. Sinikap niyang gumapang sa ilalim ng kama. Hirap na ito. Hindi na nga niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa umaagos na dugo sa kanyang mukha. Pero sinikap niyang tignan ang katabi niyang babae na parehas niyang duguan ang mukha. Ikaw ba ang sikreto ng lolo ko? Nanghihinang tanong ni Manilyn. Tumango ang babaeng duguan ng mukha. At saka nagsalita. Kadugo mo ang demonyo. At pagkatapos nun, ay sinabay nilang inawit ang pumapainlang na musika sa plaka. Hanggang sa maubusan na si Manilyn ng hininga. Hanggang sa huli, nanatiling nakatago sa ilalim ng antigong kama na iyon ang sekreto ng kanyang lolo. Liham ng gabi. Liham ng gabi.